Sa video na ito, pag-aaralan natin na mutually exclusive events at exhaustive events. Upang may paliwanag ang dalawang konseptong ito, gagamitin natin ang sample space. Ang pag-roll ng dalawang anim na panig na dice. Tandaan na ang sample space ay naglalaman ng buong set na lahat ng posibleng kinalabasan. Ito ang sample space para sa pag-roll ng dalawang anim na panig na dice. At makikita natin na may kabuuang 36 na magkakaibang outcomes, mutually exclusive events. Ano ang mutually exclusive events? Ang mga ito ay mga event na walang kahit anong kilalabasang magkapareho. Kung gagawa tayo ng Venn diagram, ang events ay A at B at hindi mag-overlap. Dalawang event naman sinasabing disjoint, mutually exclusive, kung ang probability na mangyari ang events A at B nang sabay ay katumbas ng 0. Ibig sabihin, hindi maaaring mag-overlap ang events A at B. Gamitin natin ang sample space para ipakita ito. Sabihin natin na may dalawang event tayo, A at B. Ang probability na makakuha ng isang 1 to 5. Event B, probability ng kabuuang sum ng dalawang dice na mas mababa sa formal. Upang titingnan natin ang sample space at hanapin lahat ng outcomes na may kahit isang 1 to 5. Makikita natin na 11 outcomes kaya ang probability event A ay 1136. Upang kalkulahin ang event B, titingnan din natin ang sample space. Mapapansin natin na may 3 outcomes lamang kung saan ang kabuuan ng dalawang dice ay mababa sa 4. Kaya ang probability ng event B ay 3/36. Sa pagtingin sa sample space, malinaw na walang magkaparehong outcomes ng dalawang event. Dahil dito, masasabi natin ang events A at B ay disjoint o mutually exclusive. Maaari rin nating sabihin na ang probability na mangyari ang dalawang event ng sabay ay 0. Dahil walang outcome na kabilang sa pareho. Exhaustive events naman. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang exhaustive events. Ang exhaustive events ay mga event na sumasaklaw lahat ng outcomes ng sample space. Kapag ginamit ang Venn diagram, wala dapat na puwang hindi naka-highlight na bahagi. Dahil ang kahon ay kumakatawan sa lahat ng posibleng outcomes. Hindi kailangan 50-50 ang hatian ng exhaustive events. Maaring anumang ratio ang events A at B, basta't nasasakop nila ang buong sample space. Gamitin natin muli ang sample space mula sa nakaraang. Halimbawa, ang event A ay ayan. Ang event A ay ang probability na makakuha isang at least 1 to 6. Ang event B ay probability ng kabuuan ng dalawang dice ay mas mababa sa 11. Upang kalkulate event A, hanapin natin sa sample space ang lahat ng outcomes na may kahit isang 1 to 6. Makikita natin ng 11. Upang kalkulahin ang event B, hanapin natin ang lahat ng outcomes kung saan ang kabuuan ay mas mababa sa 11. Makikita natin na may 33 outcomes. Event B ay 33/36. Mapapansin na lahat ng outcomes sa sample space ay naka-highlight. Dahil dito masasabi natin ang events A at B ay exhaustive events. Dahil saklaw nila ang lahat ng posibleng outcomes, mahalagang tandaan ng kapag exhaustive events ang pinag-uusapan, ang union ng events A at B, ibig sabihin, ang probability ng A o B ay laging katumbas ng 1. Ito ay dahil lahat ng posibleng outcomes ay sa alang-alang, kaya anumang outcome ang mangyari, tiyak na kabilang ito sa isa sa mga event. PA plus PB. Probability of union events. Kung tunay na exhaustive event ang event AB, dapat makakuha tayo ng 1 kapag ginamit ang formula. Subukan natin ito gamit ang halimbawa. Alamin natin. PA 11/36, PB 33/36. Upang makuha ang PA at B, titingnan natin ang sample space kung saan nag-overlap ang dalawang event. Makikita natin na may 8 outcomes na magkakapareho, kaya ay 8/36. Ngayon, gamitin natin ang formula. All 11/36 plus 33/36 minus 8/36 equals 36/36. Equals 36/36. Dahil ang sagot ay 1,
Pinatunay nito sa matematika na ang events ay exhaustive events. Mahalagang banggitin na ang exhaustive events ay maaaring mag-overlap tulad ng nakita natin sa halimbawa. Ngunit hindi ito palaging kinakailangan kapag ang exhaustive events ay hindi nag-overlap, masasabi natin ang mga ito ay mutually exclusive at exhaustive ng sabay. Titingnan natin ang isang halimbawa. Ang event A ay ang probability ng kabuuan ng dalawang dice ay even. Sa event B naman is odd. May 18 outcomes kung saan even ang kabuuan, kaya ang P ay 18/36. Meron din 18 outcomes kung saan odd ang kabuuan. Kaya ang P in B ay 18/36 sa pagtingin sa sample space. Makikita natin na hindi nag-overlap ang events A and B. Pinatutunayan nito ang mga event na ito ay mutually exclusive dahil hindi sila maaaring mangyari ng sabay. Kung gagamitin natin ang formula para sa union ng events, ito ang ano natin, 18/36 plus 18/36 minus 0 equals 36/36 or equals 1. Dahil ang sagot ay 1, pinatutunayan nito na ang mga event na ito ay exhaustive events. Kaya mula sa problemang ito, makikita natin na ang events A at B ay mutually exclusive at exhaustive ng sabay. Yan lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Thank you.